Paano kung ang pagkabalisa na matagal mo nang nararamdaman ay hindi pala kalituhan, kundi isang tahimik na senyales na may bagong tumatawag sa'yo? Maaaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, ngunit ang enerhiya sa paligid mo ay unti-unti nang nagbabago, marahang ginagabayan ang iyong mga hakbang patungo sa isang landas na hindi mo man pinlano, ngunit kailangan ng puso mo. Hindi aksidente ang pagdating ng sandaling ito. Bawat tanong na walang sagot, bawat paghinto ng damdamin, bawat gabing punang pag-isip, lahat ng ito ay naghanda sa iyo para sa susunod na kabanata. Kung ikaw ay Libra at pakiramdam mo'y hati ang puso mo sa pagitan ng pananatili kung nasaan ka at pagharap sa hindi pa alam, ang mensaheng ito ay hindi nagkataon lamang. Isa itong paanyaya na makinig bago tuluyang magpakita ang landas. Dumarating ang isang sandali sa buhay na hindi na ito maingay, ngunit hindi rin ganap na panatag. Para sa Libra, ito ang yugto ng pagitan kung saan nararamdaman ng puso ang pagbabago bago pa ito maipaliwanag ng isip. Maaaring may humihila sa iyo patungo sa isang bago, kahit wala pang malinaw na nagbabago sa paligid mo. Ganito nagsisimula ang tunay na pagbabago, tahimik, marahan, halos hindi napapansin. Ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ay hindi narito para itulak o pabilisin ka. Narito ito upang ihanay ka muli sa isang landas na umaayon sa kung sino ka ngayon, hindi sa kung sino ka noon. Unti-unti nang nawawala ang kapit ng mga lumang desisyon, mga nakasanayang pattern, at mga pagdududa. Sa kanilang lugar, may nabubuong bagong kamalayan, isang tinig na humihiling sa iyo na piliin ang balance kaysa takot, ang intuition kaysa pag-aalinlangan. Kung matagal mo nang tinatanong kung bakit ang ilang pintuan ay hindi na tama ang pakiramdam, ito na ang iyong kasagutan. Hindi ka nawawala. Ikaw ay ginagabayan patungo sa isang direksyong nagbibigay galang sa iyong puso at sa iyong katotohanan. Pag-unawa ay kasalukuyang enerhiya ng Libra. Ang Libra ay liks na tagapaghanap ng balanse, pagkakasundo, at katarungan, ngunit ang hindi madalas napapansin ng iba ay kung gaano kabigat ang responsibilidad na dala nito. Napakarami mong oras ang ginugugol sa pagtitimbang ng mga pagpipilian, pag-iisip para sa kapakanan ng iba, at pagpapanatili ng kapayapaan, kaya madalas mong nakakalimutang itanong sa sarili ang isang mahalagang tanong, ano ba talaga ang gusto ko? Sa ngayon, malinaw na ito ang refleksyon ng enerhiya mo, isang tahimik na tensyon sa loob. Sa panlabas, maaaring mukhang maayos ang lahat, ngunit sa ilalim nito ay may banayad na labanan sa pagitan ng komportableng nakasanayan at ng paglago na hinihingi ng puso mo. May mga sitwasyong matagal mo nang nalagpasan, ngunit mahirap pakawalan dahil minsan, ang pagiging pamilyar ay napagkakamalang seguridad. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa kaguluhan, ito ay tungkol sa paglilinaw na unti-unting nabubuo sa gitna ng kawalang katiyakan. Hindi na nasisiyahan ang enerhiya mo sa panlabas na katatagan lamang. Hinahanap nito ang lalim, kahulugan, at tunay na pagkakatugma. Mapapansin mo na ang mga bagay na dati mong tinitiis ay ngayon ay nakakapagod na, habang ang mga ideyang dati mong binabaliwala ay biglang nagiging mahalaga. Ito ang paggising ng iyong intuition, hinihikayat kang huwag nang ipagwalang bahala ang maliliit na hindi komportableng pakiramdam. Pinamumunuan ng koneksyon ang enerhiya ng Libra, ngunit sa panahong ito, ang pinakamahalagang ugnayan ay ang muling binubuo mo sa iyong sarili. Sa emosyonal na aspeto, maaari kang maging mas mapagmuni-muni kaysa dati, binabalikan ang mga nakaraang desisyon at tinatanong kung saan ka masyadong nagsakripisyo. Hindi ito pagsisisi, ito ay kamalayan. At ang kamalayan ang laging nauuna bago ang pagbabago. Sa espiritual na antas, muling inaayos ang iyong enerhiya, unti-unting inaalis ang mga hindi na nagsisilbi sa iyong kapayapaan. Maaaring makaramdam ka ng hindi komportable o kahit ng pag-isa, ngunit bahagi ito ng proseso. Ang balanse ay hindi nangangahulugang pananatiling pareho ang lahat, ito ay ang kakayahang mag-adjust kapag nagbabago ang bigat. Mahalaga ang sandaling ito dahil ang iyong panloob na kompas ay muling umaayon. Hindi ka na nakatakdang mabuhay sa walang katapusang pag-aalinlangan. May bagong bersyon ng iyong sarili na unti-unting nabubuo, isang ikaw na nauunawaan na ang tunay na balanse ay minsan nangangahulugang pagpili sa sarili. Ang yugtong ito ng enerhiya ay hindi humihingi ng agarang aksyon, humihingi ito ng katapatan. Kapag tinanggap mo na kung ano ang hindi na akma, kusa nang magsisimulang magpakita ang landas sa unahan. Yenif pagbabago, kapag nagsisimulang magpalit then enerhiya, ang pagbabago ay hindi dumarating na may malakas na anunsyo. Hindi ito sumasabay sa mga dramatikong pangyayari o bigla ang kasagutan. Sa halip, nagsisimula ito sa mga tahimik na sandali, kapag mas humahaba ang iyong paghinto,
kapag nagsasalita ang intuition bago pa makasingit ang lohika. Para sa Libra, ang pagbabagong ito ng enerhiya ay parang pagtayo sa isang sangandaan na walang malinaw na karatula, ngunit may malalim na pakiramdam na ang isang direksyon ay hindi na para sa iyo. Mapapansin mo ang maliliit na pagbabago sa paraan ng iyong pagtugon sa mga tao, sitwasyon, o kahit sa sarili mong mga iniisip. Ang mga dating normal ay biglang tila hindi na tugma, na para bang marahang itinutulak ng iyong espiritu na tumingin lampas sa nakasanayan. Ito ang sandaling muling inaayos ng enerhiya ang iyong panloob na mundo. Maaari kang makaramdam ng kakaibang halo ng pananabik at hindi komportableng pakiramdam, pag-asa at pag-aalinlangan. Ganito talaga ang paglago, bihira itong maging payapa sa simula. Ang mga lumang enerhiya ay kumakapit, hindi dahil tama pa sila para sa iyo, kundi dahil matagal na silang naging komportable. Habang umuusad ang pagbabagong ito, maaari kang maakit sa pag-iisa, pagminilay, o sa mga makabuluhang pag-uusap na lampas sa mababaw na palitan ng salita. Ang hinihingi ng iyong enerhiya ay katapatan, hindi perpeksyon, hindi kasiguruhan, kundi katotohanan. Sa panlabas, maaaring mukhang pareho pa rin ang mundo, ngunit sa loob mo, nagbabago na ang lahat. Sinisimulan mong questionin ang mga pattern na dati mong tinatanggap ng hindi iniisip. Nakikilala mo ang mga emosyonal na ikot na hindi na nagsisilbi sa'yo. Dito nagsisimula ang kaliwanagan, hindi bilang sagot, kundi bilang kamalayan. Kamalayan na may mas mabuting naghihintay lampas sa pag-aalinlangan. Kamalayan na ang pananatili dahil sa takot ay hindi na isang opsyon, hindi ka itinutulak ng mga pagbabagong enerhiya pasulong, inaalis nila ang ilusyon na ligtas ang manatili kung nasaan ka. Para sa Libra, makapangyarihan ito. Natututuhan mo na ang balanse ay hindi tungkol sa pagbibigay lugod sa lahat ng puwersang nasa paligid mo, ito ay tungkol sa pag-ayon sa kung ano ang nagbibigay ng kapayapaan sa kaibuturan mo. Habang patuloy na gumagalaw ang enerhiyang ito, maaari kang makaranas ng mga sandali ng kalituhan na sinusundan ng malalim na pagkaalam. Pagkatiwalaan mo ang mga sandaling iyon. Sila ang mga sulyap ng landas na unti-unting nabubuo sa ilalim ng iyong mga paa, walang kinukuha sa iyo sa panahong ito ng pagbabago. Ang nangyayari ay pagpino. Ang mga mananatili ay mas magaan, mas malinaw, at mas totoo. Ganito nagsisimula ang isang bagong landas, hindi sa pamamagitan ng kasiguruhan, kundi sa tapang na makinig kapag nagbago ang direksyon ng enerhiya. Landas ng pag-ibig emosyonal ang paghilom. Para sa Libra, ang pag-ibig ay hindi kailanman naging simple. Nagmamahal ka ng may layunin, may malasakit, at may pag-asang kusang susunod ang pagkakasundo. Ngunit nitong mga huli, maaaring mas mabigat ang pakiramdam ng puso mo, hindi dahil wala ang pag-ibig, kundi dahil naging hindi pantay ito. Nagbuhos ka ng enerhiya sa mga ugnayang humiling sa iyo na isakripisyo ang sarili mong pangangailangan, ang boses mo, o ang iyong kapayapaan. Ang yugtong emosyonal na ito ay hindi tungkol sa pagkawala, ito ay tungkol sa paghihilom ng mga bahaging masyado kang naging mapagbigay kapalit ng sarili mo. Habang nagbabago ang enerhiya, nagsisimulang umangat ang mga lumang sugat ng damdamin, hindi upang saktan ka, kundi upang tuluyang mapakawalan. Maaari mong mapansin ang sarili mong iniisip ang mga nakaraang relasyon, mga pag-uusap na hindi natapos, o mga sandaling pinili mo ang katahimikan kaysa katotohanan. Ang pagninilay na ito ay hindi pagbabalik tanaw na nagpapabagal sa iyo. Ito ay ang puso na naglilinis ng espasyo para sa mas malusog na pag-ibig. Ang paghihilom ay hindi laging banayad. Minsan, dumarating ito bilang emosyonal na katapatan, hinihiling sa iyo na tanggapin kung ano na ang nalagpasan mo. Kung ikaw ay kasalukuyang may koneksyon sa isang tao, hinihikayat ng panahong ito ang mas malalim na komunikasyon. Hindi mga panandaliang katiyakan, kundi tunay na presensyang emosyonal. Inaanyayahan kang ipahayag ang iyong pangangailangan nang walang takot na masira ang balanse. Ang tunay na pagkakasundo ay hindi nagmumula sa pag-iwas, nagmumula ito sa pagiging totoo. Kung ang ugnayan ay nakatakdang lumago, sasabayan ka nito sa antas na ito. Kung hindi, papalitan ng kaliwanagan ang kalituhan. Para sa mga nakakaramdam ng emosyonal na pag-iisa, ang panahong ito ay hudyat ng pagtatapos ng pananabik na nakaugat sa mga lumang pattern. Natututuhan mo na ang pag-ibig ay hindi kailangang paghirapan sa pamamagitan ng sakripisyo. Habang muling umaayon ang iyong enerhiya, nagiging mas mapili ang iyong puso, hindi sarado. Hindi ka na naakit sa matinding emosyon na walang katatagan o sa lambing na walang pag-unawa. Ang landas ng emosyonal na paghihilom na ito ay ibinabalik ka sa iyong sarili. Kapag pinili mo ang emosyonal na katapatan kaysa pansamantalang ginhawa, kusang nagbabago ang iyong mga relasyon.
Ang ilan ay lalalim. Ang iba ay unti-unting maglalaho. Parehong biyaya ang dalawang ito. Hindi inaalis ng enerhiyang nakapaligid sa iyo ang pag-ibig sa buhay mo, pinapino nito. Ang mananatili ay mas magaan, kapwa nagbibigay, at umaayon sa taong unti-unti mong nagiging ikaw. Dito nagsisimula ang emosyonal na kapayapaan, hindi sa mas mahigpit na pagkapit, kundi sa pagmamahal na may linaw at paggalang sa sarili, karera, pera, yini direksyon ng buhay. Sa yugtong ito, maaaring mas mabigat kaysa dati ang mga tanong tungkol sa direksyon ng iyong buhay. Maaaring napapaisip ka kung ang landas na tinatahak mo ngayon ay tunay pa ring sumasalamin sa kung sino ka, o kung nanatili ka na lamang dahil sapat itong ligtas. Para sa Libra, ang mga desisyon sa karera at pera ay bihirang maging praktikal lang, malalim ang ugnayan nito sa layunin at pagpapahalaga sa sarili. Kapag hindi balanse ang loob mo, madalas itong unang lumalabas bilang kawalan ng gana sa trabaho, pagkabalisa sa pananalapi, o pagdududa sa mga pangmatagalang plano. Mapapansin mo ang unti-unting pag-igting ng hindi komportableng pakiramdam sa mga ruting dati nagbibigay ng seguridad. Ang mga gawain ay nagiging paulit-ulit, pabago-bago ang motibasyon, at ang ideya ng pagsettle ay hindi na nagdadala ng kapayapaan. Hindi ito nangangahulugang nagkamali ka o nabigo. Ibig sabihin nito, mas mabilis nang umuunlad ang enerhiya mo kaysa sa kapaligiran mo. Ang paglago ay madalas dumarating bilang pagkabalisa bago ito maging oportunidad. Sa ngayon, hinihikayat kang suriin hindi lang kung ano ang iyong narating, kundi kung ano ang tunay na nagbibigay kasiyahan sa iyo. Sa usaping pinansyal, ang panahong ito ay higit tungkol sa kamalayan kaysa agarang gantimpala. Natututuhan mong kilalanin ang iyong halaga lampas sa pagiging produktibo o sa pagpapatunay ng iba. Maaaring hindi pa dumarating ang mga oportunidad ng dramatiko, ngunit may mga banayad na pagbubukas, mga pag-uusap, ideya, o biglaang interes na unti-unting sumusulpot. Mga palatandaan nito hindi nagkataon. Bigyang pansin kung ano ang natural na nagpapasigla sa iyo, hindi lamang ang mga bagay na tila responsable gawin, ito rin ang panahon upang bitawan ang takot sa pagbabago. Umunlad ang enerhiya ng Libra kapag ang mga pagpili ay umaayon, ngunit madalas pinipigilan ng takot ang walang katapusang pagtitimbang ng opsyon. Ang totoo, ang kaliwanagan ay hindi dumarating bago ang aksyon, dumadaloy ito sa mismong pagkilos. Ang maliliit na hakbang na may malinaw na intensyon ay magbubunyag ng higit pa kaysa sa labis na pag-isip. Hindi mo kailangang iwan ang lahat para umusad, kailangan mo lamang itigil ang pagwawalang bahala sa kung ano ang hindi natugma, habang muling inaayos ang direksyon ng iyong buhay. Nagiging kasangkapan ang pera sa halip na pinagmumulan ng pangamba. Ang mga desisyong nagmumula sa balanse ay lumilikha ng katatagang tumatagal. Ang landas na nasa unahan mo ay hindi humihingi ng pagmamadali o pagsusugal, hinihiling lamang nito na magtiwala ka sa iyong panloob na pakiramdam ng katarungan at halaga. Kapag pinili mo ang direksyon kaysa pag-aalinlangan, unti-unting sasabay ang panlabas mong mundo sa pagkakasundong matagal mo nang hinahanap sa loob, palatandaan, intuisyon, yingi kumpirmasyon. Habang patuloy na nagbabago ang enerhiya sa paligid mo, nagsisimulang makipag-usap ang universo sa mas tahimik na paraan. Para sa Libra, ang mga palatandaang ito ay bihirang dumating bilang malalaking pangyayari, sa halip, lumilitaw sila bilang paulit-ulit na mga kaisipan, banayad na pakiramdam, o mga sandali ng pagkilala na hindi mo na kayang baliwalain. Mapapansin mo ang mga pattern, mga salita, simbolo, o ideya na paulit-ulit na nagpapakita. Hindi ito imahinasyon. Ito ay pagkakatugma na unti-unting nahuhubog sa pamamagitan ng kamalayan. Sa panahong ito, mas lumalakas ang iyong intuisyon, kahit paminsan mo na itong pinagdudahan noon. Ang biglaang pagkaalam, ang pakiramdam na may tama o may lubhang mali, ay mas mabilis nang dumarating ngayon. Hindi mo laging kailangan ng ebidensya, ang mensahe ay nararamdaman muna bago nauunawaan. Maaaring maging hindi komportable ito para sa isang tanda na mas pinahahalagahan ang lohika at pagiging patas, ngunit dito nagaganap ang paglago. Natututuhan mong magtiwala sa tinig sa loob na hindi nakikipagtalo, hindi nagpapaliwanag, at hindi nag-aalinlangan. Maaaring maging mas malinaw ang mga panaginip, mas makahulugan ang mga pag-uusap, at mas maraming ibinubunyag ang katahimikan. Bigyang pansin kung ano ang nananatili sa iyong isipan matapos lumipas ang mga sandaling ito. Ang mga bagay na hindi agad nawawala ang siyang mahalaga. Hindi sumisigaw ang universo, inuulit nito ang mensahe.
Kapag may patuloy na bumabalik sa iyong kamalayan, hinihiling nitong kilalanin mo ito, maaari ka ring makaranas ng mga emosyonal na kumpirmasyon, ang pakiramdam ng gaan matapos piliin ang katapatan. O ang bigat at pagkapagod matapos pilitin ang sarili sa mga sitwasyong hindi na akma. Ang mga reaksyong ito ay gabay. Ito ang enerhiya mo na tumutugon ng tapat ngayon na mas nakaayon ka na sa iyong sarili. Hindi lahat ng palatandaan ay nangangailangan ng agarang aksyon. Ang iba ay simpleng paalala na nasa tamang landas ka. Ang iba naman ay banayad na babala upang umiwas sa mga lumang pattern. Ang susi ay presensya. Kapag binagalan mo ang sarili upang mapansin kung ano ang binibigyang diin ng iyong intuisyon, unti-unting natutunaw ang kalituhan. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa paghahanap ng kahulugan. Ito ay tungkol sa pagkilala rito kapag ito'y nagpapakita. Hindi mo kailangang questionin ang bawat palatandaan o suriin ang bawat pakiramdam. Magtiwala na ang mga gabay na para sa iyo ay magdadala ng kapanatagan, hindi kaguluhan. Habang mas nakikinig ka, mas nagiging malinaw ang mga kumpirmasyon, at mas nababawasan ang pag-aalinlangan sa landas na nasa unahan, kahit hindi pa ito lubusang nahahayag. Iyan Denzi mangyayari kapag pinili ng Libra Vene, bagong landas. Ang pagpili ng bagong landas ay hindi nangangahulugang magbabago agad ang lahat. Para sa Libra, nagsisimula ito sa isang banayad, ngunit makapangyarihang pagbabago sa loob, isang pakiramdam ng gaan na hindi mo namalayang matagal mo palang hinahanap. Kapag tumigil ka na sa paglaban sa mga ipinapakita ng iyong intuisyon, nagiging mas magaan ang buhay, kahit hindi pa agad sumasabay ang mga pangyayari sa labas. Hindi agad nawawala ang takot, ngunit nawawala ang kapangyarihan nito. Nagsisimula kang gumawa ng mga desisyon ng may mas matibay na kumpiyansa, hindi dahil hawak mo na ang lahat ng sagot, kundi dahil sapat na ang tiwala mo sa sarili upang magpatuloy. Habang umaayon ka sa bagong direksyong ito, unang nagbabago ang iyong enerhiya. Mas nararamdaman mong naroroon ka sa kasalukuyan, mas matatag, at hindi na gaanong hati sa pagitan ng gusto mo at ng inaasahan ng iba. Ang linaw na ito sa loob ay unti-unting nahahalata sa labas. Mas nagiging magaan ang mga pag-uusap. Mas malinaw ang mga desisyon. Napapansin mong ang mga sitwasyon ay hindi na kasing draining tulad ng dati. Bumabalik ang balanse, hindi ang marupok na uri na kailangan mong bantayan palagi, kundi ang mas malalim na katatagan na nakaugat sa paggalang sa sarili. Nagsisimulang tumugon ang mga oportunidad sa pagbabagong ito. Hindi palaging sa halatang paraan, kundi sa mga pintuang kusang bumubukas kapag handa ka na. Ang mga taong kaayon ng iyong mga pagpapahalaga ay natural na lumalapit, habang ang mga koneksyong nakatali sa lumang mga pattern ay dahan-dahang kumukupas. Habang marami ang nahihirapan sa matinding pressure, may ilang nakakaranas ng biglaang pagbubukas ng mga pagkakataon, malalaking pag-usad sa pananalapi, at hindi inaasahang kayamanan. Kung ikaw ay kabilang sa isa sa mga Chinese zodiac na ito, hindi ito aksidente. Ito ang sandaling ang universo ay tuluyan ng tumugon sa iyong pagtitiyaga. Ang taon ng Fire Horse ay nagdadala ng enerhiyang walang kapantay. Sa paglipas ng panahon, mapagtatanto mo na ang balanse na matagal mong hinahanap ay hindi kailanman natagpuan sa pananatili kung nasaan ka. Nabuo ito sa sandaling pinahintulutan mong umusad nang walang paghingi ng paumanhin. Ito ang nangyayari kapag pinili ng Libra ang pagkakaayon kaysa pag-aalinlangan. Hindi nagiging perpekto ang buhay, ngunit nagiging tapat. At mula sa katapatang iyon, unti-unting nagsisimulang umayon ang lahat. Libra, ang sandaling ito sa buhay mo ay hindi isang pagsubok, ito ay isang pagliko ng kapalaran. Matagal mong sinubukang lumikha ng balanse sa pamamagitan ng paghawak sa lahat, kahit patahimik ka nitong hinihila palayo sa iyong sarili. Ngayon, humihingi ng iba ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. Hinihiling nitong magtiwala ka na ang pagpili sa sarili ay hindi pagiging makasarili, at ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa walang katapusang kompromiso. May karapatan kang magbago ng isip. May karapatan kang magnais ng higit pa. At may karapatan kang talikuran ang mga landas na hindi na sumasalamin sa iyong katotohanan. Ang mga nangyayari ngayon ay hindi upang pabigatin ka, ito ay upang palayain ka. Bawat pakiramdam ng kawalang katiyakan ay gumagabay sa iyo patungo sa kaliwanagan. Bawat paghinto ay naghahanda sa iyo para sa tunay na pagkakaayon. Hindi mo kailangan ng pahintulot upang lumago bilang taong unti-unti kang nagiging ikaw. Ang balanse na hinahanap mo ay magmumula sa katapatan, hindi sa pag-aalinlangan. Tandaan mo ito, ang landas na unti-unting nagbubukas sa harap mo ay nagbibigay galang sa iyong puso, sa iyong mga pagpapahalaga, at sa iyong panloob na karunungan. Pagkatiwalaan mo ito.
Kahit mabagal ang iyong hakbang, magpatuloy ka ng totoo. Tumatugon ang buhay sa pagkakaayon at sa ngayon, mas malapit ka rito kaysa sa inaakala mo. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ng tahimik na sandali upang pagnilayan ang iyong narinig. Hayaan mo itong lumapat, hindi bilang presyon, kundi bilang katiyakan. Hindi mo kailangang madaliin ang susunod mong hakbang, sasalubungin ka ng kaliwanagan kapag kumilos ka ng may malinaw na intensyon. Kung nakita mo ang sarili mo sa mga salitang ito, pahintulutan mong manatiling konektado sa espasyong ito. Ang mga banayad na gabay ay madalas dumarating kapag hindi mo inaasahan. Manatiling bukas, manatiling balanse, at magtiwala sa tamang oras ng iyong paglalakbay. Kapag handa ka na, suportahan ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pakikibahagi rito, at manatiling naroroon sa mga susunod na mangyayari. Ang iyong landas ay unti-unting nabubuo, at hindi mo ito nilalakaran ng mag-isa.